Today we light the candle of joy, the rose-colored candle that breaks into our Advent, waiting with a warm and gentle glow. It reminds us that even while we wait, even while we pray and long and hope, God's joy meets us right where we are. We rejoice because God is near. The joy we celebrate today is not shallow or fleeting. It is the joy that comes from God's presence, a joy that strengthens the weary, comforts the broken, and lifts our hearts with hope. We welcome the joy of Christ into our hearts and homes. May these candles light remind us that God's joy shines in every darkness and leads us toward the fullness of Christ's love. All rejoice, for the Lord is near. Rejoice, Christ our joy is coming. Let us all stand as we sing the opening hymn. Let us pray. Loving God, as we light the candle of joy for this third week of Advent, we thank you for the promise of Christ, our enduring joy and salvation. Help us prepare our hearts to receive Him, not with fleeting earthly pleasures, but with the deep, lasting gladness that comes from your presence. May the light of this candle dispel the darkness in our lives, reminding us that true fulfillment is found in your holy will. Guide us to be like John the Baptist, sharing generously and living justly, so that we may be worthy to welcome the Lord, who brings peace, love, and joy. In Jesus we pray. Amen.
call to confession. On this Joy Sunday, we are reminded that true joy begins with a heart made right before God. Yet, we confess that we often allow worries, frustrations, and fears to overshadow the joy of Christ offers. As we prepare for the coming of our Savior, let us turn to God with honesty and hope, trusting in His mercy that restores our joy. Let us come before the Lord in confession. Each one of us who truly acknowledges that he is a sinner, humbling himself before God, and believe that the Heavenly Father's will to be gracious unto him in Jesus Christ. All who repent in this way and look to Jesus Christ for their salvation, the forgiveness of sins is affected in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh, the joy of the Lord is my strength. Let us all stand as we welcome each other this beautiful morning Sunday worship service.
Malipayon kita ning tahom nga panahon nga niya kita ubos sa landong sa panimalay sa atong Ginoo alang sa atong sinimana o atong pagsimba sa matag Domingo o atong gikalipay nga daw nakita nato ang panagway sa atong Ginoo pinaagi sa paghimamat sa atong mga kaigsunan sulod sa simbahan. Atong gipahibalo nga ang atong chairperson sa Christian Education and Nurture Committee, dunay gibati nga balati nga sakit, no, nag-fever siya, mao na nga wala sa dinhi karon aron maghatag kanato sa announcement. Doon na po'y atong igsuon gikan sa Mabwa, Surigao, atong gipadangat sa pagampo, anaa siya karon sa ICU sa Santos Hospital o hinaot nga ato pod mapadangat ang atong gugma ngadto kaniya bisan sa atong mga pagampo sa atong mga devotional. Tulo na karon ka Domingo sa Adbento, sunod nga Domingo for Sunday of Advent o doon nagyod ang atong pagsaulog sa Kapaskuhan. Ang atong mga kabatanunan, ang mga Christian Youth Young Adult Fellowship, patigayon sa ilang Christmas party human sa atong pagsimba o alas 10 sa kabuntagon. Sila man pod ang hatag sa atong anthem karong buntaga. So atong mga CYF may naghatag kananto pag-welcome sa atong sila ang atong mga ushers and usherates. Wala pan sila gi-submit karon nga mga bag-o nato nga mga kaigsunan nga nakaduyog sa atong pagsimba, pero ani ba nga atong chairperson kay murag malipayon ta ni ining updating sa atong collection para sa atong concert, no, sa karong umaabot Disyembre 20 alas 6 sa sayong kagabion ang atong concert nga pagasalmutan sa atong mga kaigsunan gikan sa UCCP Kagniog, UCCP Butuan City Living Word Choir ug ang atong pinalangga na ila nga igsoon si Brother Manolito Saldivar magatigayon sa pag-awit sa concert o atong tabangan kini sa pagkampanya atong mapadangat sa ang pagpahibalo sa radyo, mapadangat nato pagpahibalo sa atong panimalay o mga kasilinganan o posible magtaod ta og mga posters sa mga strategic places aron kini nga gimbuhaton dili lamang kini ordinaryo nga concert sa Pasko, kundi usa kini kapaagi sa pagsangyaw sa mayong balita nga ang Dios nagpakatao aron kita hatagan sa kalinaw, sa kaluwasan o kinabuhing dayon. Mao ni ang unang pagpaabot nato sa Adbento niadtong panahon sa atong Ginoo 500 years before Christ. Asoy na sa mga propeta nga magpakatao ang Mesiyas. Apan ning panahon karon sa ikaduhang Adbento atong ipaabot ang iyang saad nga mobalik siya sa linawas sa paghukom sa mga buhi o sa mga patay o iyang ipadayon ang pagmando, paghari sa bag-ong langit o bag-ong yuta. So anindot ni nga atong gipaabot. Bisan pa ning atong panahon karon medyo mag-ulan-ulan apan atong ipahibalo nga sa Pitsa 24
ang atong New Year's Eve. No, mao ni New Year's Eve nga sayo nato sa Ulugon. Alas 6 gihapon sa buntag ang atong pagsaulog sa Pasko. Musunod dayon ang Christmas party sa atong mga CWA. Imbitado siguro ani ang mga UCM. O ang atong mga kabataan mag-una pag sa ulog sa Christmas party ang mga kabataan dito sa Santis. Then ang atong mabtik nga teacher kagawad sa San Ignacio, Sister Eden Talido, mao'y nagpasiugda uban sa mga elders o sa mga Newman alumni, uban kang Mrs. Jocelyn Malasarte o Helen Ligan o uban pa, no, ang atong kapitan sa obrero, madasigon usab nga nagadasig sa mga kabataan o ginikanan alang sa atong outreach diha sa Barangay Obrero. Sa miaging Domingo, ang atong mga ang grupo gihapon sa mga alumni sa Newman inubanan sa atong mga senior citizens, nagapatigayon sila sa ilang regular nga Bible study every first Sunday of the month. Dito po sila sa covered court sa Barangay Obrero. So, pagdayon ng atong mga gimbuhaton, ang atong mga gipadangat nga mga letters o mga tickets nga atong gipang-apod-apod, atong paabot nga mubalik na og malipayon ta kay aniya ang tabulation nga 190,786 and 80 centavos. Atong palakpakan ang Ginoo. So, matuman gyud kining maong concert o mabantala gyud nato ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Sa ako nang giingon, atong igsuon, doon nato igsuon nga naa sa ICU sa Santos Hospital, si Brother Boy o si Nili, ana sa ilang panimalay, si Georgian Arlan Ungboy, Roland Miro,
atong gi-greet og happy birthday si Ma'am Maria Angela Villalba karong adlaw, si Arjan Sak Sidinio Pizza 15, Mary Joyce Geyser, si Binji Lasam, Raul Escalante, Noel C. Villalba, ang atong pastor sa Pizza 28, Rosel Jo Luzon, o alang sa happy wedding anniversary, sila Joey Llanos, Mr. and Mrs. Danilo, o Ani Miro, Pizza 20. Atong sination ang Jutang Kahilom alang sa pagpangandam sa katilingbanon nga pagampo. Magampo ta. Dalaygon ikaw, o among Dios, magbubuhat, magsasangkap, manluluwas. Dalaygon ikaw, nga mao'y among gilauman Ginoo, nga mo pasiguli kanamo, ug mudala kanamo ngadto sa lunhaw nga mga dapit. Diin ang mga pagbati sa mga magbalantay sa karnero, ug ang mga pag-awit sa mga angheles mupahinumdum kanamo sa imong kugma nga among gisaulog nining ikatulo nga Domingo sa Adbento. O among Dios, lunhawa kami. Wad-a kanamo ang mga kaulaw aron sa pagpadayag sa among kaugalingon ngadto sa paghimaya kanimo. Ikaw nga among langitnon nga hari. Ipasiguli kami, o among Dios. Ipasiguli usab ang among mga kaigsuunan nga mga Pilipinhon nga nakasinati sa mga katalagman sa kusog nga ulan, sa miaging mga bagyo nga nang labay, sa mga linog, sunog, o guban pa nga mga kalamidad nga miabot sa ilang kinabuhi. O magakalipay kami Ginoo nga bisan niining among pagampo, ubanan usab kini namo diha sa malipayon nga pagkamanggihatagon, ingon nga kami ang imong gamiton nga mutubag sa mga panginhanglan sa among mga silingan. Wad-a kanamo Ginoo ang mga kabalaka. Wad-a kanamo Ginoo ang hilabihan nga mga pag-atiman sa pagpangandam sa umaabot nga Pasko. Apan tabangi kami Ginoo diha sa among mga tinguha, diha sa mga pagampo sa mga migrante nga mga kaigsuonan namo, mga anak ug mga minahal. Ang mga nagapasilong sa mga refugee area nga unta bisan ang mga gagmayng kabataan makahigayon usab sa pagsimba ug pagsinati sa Pasko. Ikaw, o among Dios, ang among gipasalamatan sa kinabuhi nga imong gipiyal kanamo. Nagabanos-banos ang dagan sa panahon, apan among naila ang imong pag-amuma o gugma tungod kay wala may dako nga kadaot nga nasinati sa Caraga Region ug bisan pa sa Agusan Valley nga nag-comprise sa duha ka probinsya, sa Agusan del Norte ug Agusan Sur. Busa padayon ng among mga pag-ampo, o among Ginoo, ilabi na alang sa mga senior citizen nga sa pag-usab-usab sa panahon ang ilang panglawas, magadagaya
ang kainit sa kinabuhi sa paglig-on sa ilang mga immune system o gilabi na ang among pag-ampo kang Mrs. Lidili Lucino Lungos nga naa karon sa Santos ICU Hospital. Pag-ampo sa among mga kaigsuonan nga nakasinati sa mga sipon ubo o panakit sa ilang mga katuhuran, mga tiil. O padayon ang among mga pag-ampo bisan pa ni adtong nangita Ginoo sa ilang pagkaon sa matag adlaw, ikaw magatabang kanila. Lakip sa among mapag-ampo Ginoo ang paglig-on sa matag panimalay. Nga unta Ginoo sa pagdagan sa kapanahunan ang kugma sa mga magtiayon, magalig-on ug magatamis ug magapadayon kini diha sa ilang mga kinabuhi nga mahimo silang maayong modelo ngadto sa ilang panimalay, sa ilang mga kabataan, bisan pa sa mga tao nga nagalantaw kanila. Busa o among Dios, tabangi kami sa pagkinabuhi diha sa pagtuman sa imong kabubuton. Tabangi kami o among Ginoo, dugangi ang among mga pagtuo nga bisan pa sa mga kalisdanan. Mubarog kami sa among mga tawhanon nga katungod. Mubarog kami sa hustisya. Mubarog kami Ginoo kung asa ang matuod ug magapadayon kami Ginoo ingon nga imong katawhan nga tinawag aron ang ebanghelyo nga imong gisugdan dihang ikaw nagpakatao kapin 2,000 na ang mga katuigan, magapadayon kini hangtod sa imong pagbalik. Giyahi kami o among Dios, giyahi kami. Ilabi na ni ining among tinguha sa pag-launch ni ining choral concert nga makapatigayon kami ni ini Ginoo ug among mapakita ang among panaghiusa, ang among gugma diha sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Dalaygon ikaw o among Ginoo nga bisan kadtong nagahatag pinansyal uban sa ilang mga pag-ampo ug amo sa paabuton ang ilang physical attendance ni ini nga konserto, imong panalanginan ug ikaw magapadayon o among Ginoo sa pagpatagamtam kanamo nga kami imong mga pinili ug ang imong mga katawhan magakalipay dili lamang sa paghandom sa unang adbento kundi sa among paglantaw sa unahan nga samtang kami nagapaabot among sination ang pagmugna sa katilingban puno sa kaangayan, hustisya ug kalinaw diha sa paglaom. Kini may among pag-ampo, pagsalig ug paglaom sa ngalan sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Our reading scripture this morning is found in Philippians
chapter 2, 1 to 7. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit, and of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of servant, being made in human likeness. The Lord give us his scripture. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. Is our God. Sing with me, how great.
How great is our God. Dalay ko ng Diyos. Kay usa siya kahalangdon nga Dios. Atong iduko atong ulo sa pagampo. Salamat o Dios ning adlaw nga Domingo nga imong gihatag kanamo. Nasayod kami nga ani ka kanunay kauban namo. O ikaw nagadasig kanamo diha sa pag-ila nga ikaw gayud halangdon nga Dios, gamhanan nga Dios nga makahimo sa tanang butang. Bisan kami makasasala o Dios, imo kaming giluwas o imo kaming gisaaran sa maayong kinabuhi o sa kinabuhing walay katapusan. Salamat sa imo o Dios niini nga kabuntagon. Amen. Ang atong nadungog nga awit sa CWA, CIAF, How Great is Our God, usa ka bag-o nga alawiton sa contemporary Christian music nga nagaingon kanang mark or observe atong pamalandungan ang greatness sa atong Ginoo. Kay karon panahona mas daghan mo ingon ang great gyud ang cellphone o ang great gyud kanang mga salida o ang great gyud kanang mga mall, no? Dili na ang Dios mao ang great. So akong ibasahon ang verse 6 and 7 sa gibasa ganina nga scripture. Nagaingon, Jesus being God did not consider equality with his Father God something to be used for his own advantage. Rather, he made himself nothing. He made himself nothing by taking the very nature of a servant. He took the very nature. He was God. He did not demand to be equal with God the Father, but rather he gave himself by taking the very nature of a servant. Nahimo siyang sulugoon. Ang gamhanan nga Dios nahimong sulugoon. He took the form of a servant, being made in human likeness. Ang pulong sa Dios nahimong tao. Ang pulong sa Dios nga nag-ingon, nagsugod sa kalibutan sa pag-ingon, let there be light, and there was light. The Word of God, that powerful Word of God, has become a human being. So, it has become a human person. So, muna ang dalaygon ang Diyos, ni ana nga kamatuoran mga igsoon nga kinahanglan nato ibutang diri sa atong kasing-kasing, labi na sa magaandam kita sa atong unang higayon nga mo sangyaw sa unsa kahalangdon, how great is our God sa public, dili diri sa sulod sa atong simbahan, di nagkasabot-sabot ang tanan, nagkasinabot kita didto sa Urios, diin ang mga tao dili tanan nasibalo bahin sa atong Ginoong Hesus. So that is our important 6 days from now, ato nang buhaton kanang pag-proclaim, pagsangyaw, how great is our God. Amen? How great is our God. Sa ato pa, unsa ka, dako unsa ka gamhanan ng atong Diyos. Dili ta mo awit didto nga mura og naulaw, dili ta mo awit didto nga mura kulang, dili mo awit ta didto with the fullness of the truth that God is great.
Kung dili tungod sa Ginoo, dili ta makaanhad diha pagsangyaw sa dako nga gymnasium o sa public place, no? O diha atong ipadayag ang kamatuoran nga ang Dios dalaygon gayud o gamhanan. So, mga igsuon kang Kristo, dalaygon ang Dios sa iyang gibuhat o kita magaduol karon niining pila ka adlaw sa usa ka dako nga paglihok, dili lamang diri sa Butuan, apil ang mga kaigsuonan sa Surigao o naay mga bisita nato nga moabot gikan sa lain pang masimbahan diri sa Mindanao. Ato na silang gi-invite nga mo-attend niining Christmas concert. Pagsangyaw sa maayong balita pagkatao sa atong Mesiyas. Kay kini gitag-an na ni Isaiah, propeta nga Isaiah sa chapter 7, Isaiah 7:14, sa pag-ingon, I will give you a sign. Hatagan ko kamo og kanang timailhan, sign, nga moabot na ang manluluwas. A virgin will give birth to a boy. A virgin mother will give birth to a boy. And his name will be called Emmanuel. Sa Hebrewhanon, Hebrew language, kanang Emmanuel, nagpasabot na God with us. Ang Diyos nagpakatao na niuban sa ato dinhi sa kalibutan. Okay? So dako kaayo na og kahulugan ang Emmanuel, God with us. God, the Word of God, the powerful Word of God nga nag-create sa tanan, mauusab ang naghatag kanato sa iyang anak nga nianhi aron mahimong sulugoon. So ang lesson ni mga igsuon, kini nga Christmas season, dili lang nga natao ang manluluwas, which is, praise the Lord, natao na ang manluluwas. Naana dinhi sa yuta ang example sa gugma sa Dios. Kay dugay nga panahon ang mga propeta, ang mga kaparian, ang nasod Israel nag-ingon nga gamhanan ang Dios. Gihatagan sila sa gihatagan sila og hari, pinaagi ni Haring David, o nagsugod ang ilang pagkagamhanan nga nasod usab sa mga magtutuo. Apan sa kadugayan kana nga kaharian ni David nabagsak, namatay tanan nga mga descendants ni David. So sa panahon nga si propeta Isaiah nagbarog og nag-ingon nga tagaan ta kamo, ingon sa Dios, hatagan ko kamo og sign nga moabot ang manluluwas kay kamo nagkasala og dako, nagtuo mo og lain-lain nga Dios, mga igsoon. Kay ang Israel nag-ingon ang Ginoo, I am your God and you will be my people. Ako ang inyong Dios ug kamo ang akong katawhan, palanggaon ta mo. Pero higugmaan ninyo ang tinuod nga Dios. Ang nahitabo ang Israel, naghigugma na kang Baal, kung kinsa pa diha nga mga Diyos o nahulog ang hari, ang kaharian, ang kingdom ni David, nibagsak ang kingdom of Israel. Tungod kay wala sila mo padayon sa covenant, sa saad, nga higugmaon ang Dios o ang Dios mo higugma kanila. Sa ato pa, dili pwede nga higugmaon ka sa Dios kung wala kay gugma kaniya. So what it means sa ato karon mga igsuon, nga kung muingon ta nga Kristohanon ta, nagsaulog ta sa pagkatao sa manluluwas, nga ang pulong sa Dios nahimong tao, Emmanuel, manluluwas, God with us, nagpasabot ka na kita makasabot
sa gugma sa Dios. Una, kinahanglan masabtan nato nga may gugma ang Dios. Kay mismo siya nagpadala sa iyang anak. Kay ang atong pagkamakasasala, wala tay mahimo aron maluwas kita sa atong buhat. Walay mahimo ang tao nga makapaluwas sa ilang pagkamakasasala. Bisan mo hatag kag daghang kwarta, magtukod kag daghang simbahan nga nindot kaayo, kung dili ka muhigugma sa Dios, malimtan na nimo dayon ang iyang balaod. Duha raman ka balaod. Love God with all your heart, mind, soul, and strength. And the other commandment which is similar to that, love your neighbor as yourself. Higugmaa ang imong isig katawo. Sama nga gihigugma nimo ang imong kaugalingon. Duha ra na. Kung buhaton nimo ang paghigugma sa Dios, ug paghigugma sa imong isig katawo, higugmaon ka, panalanginan ka sa Dios, o ihatag ka nimong kaluwasan o kinabuhing dayon. Mao na ang atong ginasaulog karon mga igsuon. Dili ka ng Christmas gift, dili ka ng mga party-party. Usahay na mabilin kita sa mga party-party. Pero ang paghigugma sa Dios, nalimtan na. Mao nang nag-insist jud ko mga igsuon nga karong panahon na hinumdumi nga ang pagsangyaw sa maayong balita sa Dios points to God, pagsangyaw sa kang ngalan ni Jesus, o points to the church, points to those who love the neighbor. Usab, naghimo ta niini aron isangyaw ang gugma nato sa Dios, magpractice ta tudo-tudo sa atong awit kay isangyaw nato ang maayong balita. Magpractice ta. Dili ta mo kanta nga walay practice. Kay dili na makapahatag og himaya sa Dios kung dili nato ayuhon ang atong mga buluhaton. You have to love God with all your heart, mind, soul, and strength in order to proclaim the good news of Jesus Christ. Kay kinsa may mutuon nimo og dili nimo tarungon ang imong pulong pagsangyaw sa Dios. Matulog lang ang mga tao. Matulog man nga ni ang mga tao sa sinihan. Kana pa bang concert nga wala sila kailas mga awit, how great is our God? Dili man tanan nakahibalo ni ana. Mga igsoon, atong insister nga when we proclaim God's word in public, we are truly like Jesus Christ. O moingon ta nga we are truly like Jesus Christ, sama kang Jesus nga wala niya ipadako ang iyang pagka-Dios. Wala niya pangayua nga igwal siya sa Dios Amahan. Aron siya mahatagan og advantage, mahatagan siya og kaugalingon nga ngalan. No? But he made himself into nothing. Gihimo niya ang iyang kaugalingon nga wala. Giwala niya ang iyang pagkagamhanan. Og nahimo siyang sulugoon. Nahimo siyang sulugoon. Gisugo sa Amahan nga didto adto sa yuta, mamatay ka sa krus kay ikaw ang magabayad sa sala niining daghang tao nga nagpakaaron ingnon nga Dios non. Kay bisag unsay ilang buhaton, dili sila maluwas sa ilang buhat. Dili sila maluwas sa kwarta nga ilang ihatag dinhi. Sa ngalan sa ilang mga kadungganan, dili sila maluwas ni ana. Maluwas lang sila sa paghigugma sa Dios nga gugma. Kinahanglan kita usab mga igsuon, mahimong sama ni Jesus nga giwala niya ang tanan niyang gahom aron mahimong sulugoon, servant. Karon tan-awa ang inyong simbahan, servant ba ta? O mga mapahitason kita?
Mao na akong pangutana gyud nga atong pamalandungan aron sa pagsangyaw na ato sa December 20. Klaro kaayo nga sulugoon ta sa Dios. Dili sulugoon ni politiko, ni kwartahan, ni ingon ana, dili sulugoon kita sa Dios. So mao na ang number 1 point, we make ourselves servant. Unsa may kinaiya sa sulugoon? Nakaila ba mo og mga sulugoon? Tinuod ang daghang sulugoon karon nga mulihok lang kung naay sweldo. Di ba? Ug di ka muhatag sweldo, muhawa, siyempre, muhawa sila. Walay gugma. Ang sulugoon nga walay gugma o nahigugma lamang sa sweldo, dili mo buhat og sakto nga buhat. So, kita dili ingon ana mga igsuon, sulugoon kita sama ni Jesus nga giwala niya ang tanan niyang kadungganan. Aron mo alagad ug maila ang gugma sa Dios. Kita nagaila sa gugma sa Dios nga mismo ang iyang anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Gihatag niya ang iyang anak. John 3:16. So that all those who may believe in Him, ang mutuo kaniya, kang Hesukristo nga anak sa Dios, maluwas, pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo, maluwas ka sa imong sala o dili na kamuadto sa impyerno. Nahibalo ba mo nga kung dili mo maluwas sa inyong sala, impyerno mo muadto? Daghan ng tao mo ingon nga wala may impyerno, wala po'y langit. Na nganong niaman mo dinhi kung dili tungod sa langit o dili tungod sa mulikay ta sa impyerno. We are all here to proclaim salvation through Jesus Christ. We are all sinners. Bisag unsa ka maayo nato. Bisan nga ni mga obispo makasala, mga pastor makasala, kitang tanan makasasala. Kinahanglan nato mutuo kang Hesukristo ug mahimong sulugoon. Kinahanglan mahimot ang sulugoon. Ang sulugoon dili maghari-hari. Bali ang tao nga sulugoon nga magsugo-sugo. Ang sulugoon mubuhat, mapaubsanon nga mubuhat, dili mangita og wow, kamaayo nimo sir. Dili, ang mapaubsanon muhimo sa buhat. Daghang ingon ana nga mga tao nga mapaubsanon dinhi nga simbahan. Di lang nako isulti kay basig mudako ang ulo. Pero daghan nakit-an na nako, masakit na lang na sila. Mahimo na lang silang mga alaot, murag tan-awon og alaot, pero naaanggugma sa Diyos sa kanila. Malipay gudtang makakita ni ining mga tao nga sa kasing-kasing nila gipakita nila ang gugma sa Diyos. Hala, mag-practice gyud sila bisan og gabi na. Mag-practice sa choir kay gusto nila nga perpekto ang awit nga isangyaw dito sa Pizza 20 sa Disyembre. Naningkamot yun, naapoy mga tao nga makig-away lang. Mas maayo man ko sa imo kaysa yabag. Ikaw o ako? Mag-away naman hinuon. Mao ba na ang sulugoon? Magpalabwanay? Oh, nakita na mga igsoon. Bisag kung sa atong buhaton, dili matago ang atong pagkamakasasala. Oh, mga igsoon, ang tinuod nga maayo, mapaubsanon. Ang mapaubsanon nga tao dili una nga huna-hunaon ang iyang kaugalingon. Naabay kwarta. Naabay kadungganan para sa ako. Dili. Una ingon niya, mahurot na akong kwarta, sa Diyos ko mo agad. Sa Diyos ko mo mangayo og panalangin. Ang Diyos kasaligan sa panalangin.
mao na siya ang mapaubsanon, humble servant. Ikaduha, ang humble servant, dili mo tanaw nga siya ang tag-iya niini nga simbahan. Walay tag-iya ang simbahan niini nga simbahan. Ang Dios ra. Walay tag-iya nga tawo niini. Ang gugma lang sa Dios ang nagbuhat niini nga simbahan. So we are not owners. Dili ta mga tag-iya. Tag-iyag auto, tag-iyag Travis, tag-iya sa simbahan. Mga stewards kita. Sa Bisaya pa ang stewards, unsa? Piniyalan. Piniyalan lang kita. Mubo ragod ng atong kinabuhi dinhi. Atong ayuhon kay kanang atong trabaho, moingon ang Ginoo unya, pagkaway nada sa imong trabaho. Adto ka sa impyerno. Maayo ra ka musulti pero ang imong buhat wala. Pero og makahimo ka og maayo, moingon dayon ng Dios, well done. Kamaayo nimo. Well done, good and faithful servant. Good and faithful servant. Sulugoon. Kamaayo nimo nga sulugoon. Sulod sa akong gingharian, kay nalipay ako kanimo. So, ikaduha, you have to be a steward. First, you have to think about others before you think of yourself. Third, money is important but it is not the most important thing. Tinuod na nga maghimo ta og concert para masaulog, masangyaw ang maayong balita sa Dios og aron makahimo ta og rampa para ang mga tigulang sama namo dili ba matumba diha sa hagdan. Naanay si Ma'am Arlan, si Miding diha, ganahan siya niini nga simba niya, pero inig uli niya mahadlok siya magpakupot gyud siya diha kanaog. Kuptan gyud na siya kay matumba man. Kinahanglan na anatay kanang ramp nga pwede mo sakay ka og wheelchair, dadon ka sa eskwelahan, sulod ka dinhi, walay problema. Nganong ang mga maayog tuhod raman ang pasakon ninyo dinhin taon. Kanang dili wala nay tuhod na masakiton, dili na ninyo pasakon diri nga balay sa Dios. Naabay gusto mo simba pero misud man ang inyong simbahan. So, number 3, money is important but not so much important. Nagingon ng Ginoo, you cannot serve two masters. You cannot serve both God and mammon. What is the meaning of mammon? Power and money. Daghan kayos butuan ang ilang gialagaran, ang power and money. Mao nang daghang projects nga flood sa nga ng flood. Daghan kayong project nga corruption. Kay power and money man ang ilang ginasimba. Bago pa lang nahuman ang karsada na ayo nabutangan og kanang drainage. Human og drainage, bungkagon na pod. Kay ilisan na pod. Natingali bagong kwarta ni ana. Mga igsoon, that is, money is your God. Kung money is your God, kasabaan ka gyud. Moabot gyud ang panahon nga ibagsak ka niya. So, daghan pa ang example sa maayong sulugoon. Naana dinhi sa atong Biblia. O kinahanglan gyud number 1, mga igsoon karon Pasko, magpaubos kita. Kay ang Ginoo mismo, He did not consider it to be equal with God the Father. He made Himself nothing. He made Himself nothing. Ipaubos niya ang iyang kaugalingon. Wala na siya'y gahom. Ihatag na lamang niya ang iyang lawas alang sa kaluwasan ta. That is the meaning of Christmas, mga igsuon. Kung laay kay laing meaning sa pagkatao ni Jesus,
pahawa dinhi dili na mao. Lain nga idea, lain nga meaning, lain nga kahulugan. Ang Diyos na himong tao para maluwas kita sa sala. Pagpaubos kita, pagpaubos. Ug daghang salamat. On this Joy Sunday, we remember that true joy is not found in what we receive, but in what we share. God has poured out grace upon us, grace that lifts our spirit and renews our hope. In response, we give with joyful hearts. As the shepherds went with haste to share the good news, so we come now with gladness, bringing our gifts, our thanksgiving, and our lives. May what we offer today reflect the joy of Christ and help bring light to those still waiting for hope. Let us present our tithes and offerings with joy.
gracious and loving God. We thank you for the countless blessings that you gave us every day. We thank you for good health and enough and even bountiful provisions to continue living every day. We bring our tithes and special offerings today, which represents our thanksgiving and for giving back what's due to you. Please accept this, Lord Jesus, even our lives as a living sacrifice. Use us, Lord, for your mission here on earth. This all we pray. Amen. Let us sing the closing hymn, Gloria in Excelsis Deo. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Inspire your heavenly song, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Heavenly Father, we give thanks to you for this wonderful day. Another day of gift, a gift you have given us to enjoy your goodness, your love, your greatness. We recognize, O Lord, that you are the source of all the gifts that we enjoy in this life. Thank you for good health. Thank you for friendships. Thank you for love. Thank you for care. And every parent and every child who belongs to you, O Lord, may they experience the greatness of your love. May they accept Jesus Christ, your Son, so that they may be forgiven of sins and may have eternal life. Bless the church as we approach the Christmas concert. May we all give a little bit of our time, a little bit of our talent,
a little bit of our treasures, so that you may be glorified, truly glorified, and people will say, how great is our God, for he has given us all these things. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace now and forevermore. Amen. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Good Amen. morning, everyone.